Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Ano ang karukhaan at sino nga ba ang dukha? Palasak na paliwanag ay isang taong walang kayamanan. Kung ito ang paglalarawan, tila ba makitid at hindi nakukuha tunay na kahulugan, sapagkat karukhaan ay hindi lamang patungkol sa kung anong bagay ang wala o mayroon sa isang nilalang. Karalitaan ding maituturing taong salat sa pag-ibig na walang kayang mahalin. Palagi ang inuuna ang sariling kaligayahan na tatamuhin. Walang iniisip kundi ang sariling kapakanan at kabusugan. Kahit magutom ang iba, hanggat puno ang sikmura ay maligaya na siya. Maaring siya ay mayaman at kapangyarihan, ngunit kaluluwa ay tigang sa totoong kailangan. Hindi nalalaman ang mahalaga sa buhay, hindi natitikman dalisay na kasiyahan. Bihis man niya ay hari na nakokoronahan, siya ay dusta pa rin tulad ng lagalag sa lansangan. Dukha rin ng tao kung hindi niya nakikita kahulugan bakit nabubuhay sa mundong ibabaw. Lumalakad ang mga araw na hindi natatanaw ano ang pupuntahan ng pag-iral na kaibabaw. Isang pulubi rin maaaring sabihin, isang taong sa bawat araw ay nanglilimos ng pag-ibig, naghahanap ng pagmamahal, may higpit na mga yakap. Sa pagtatakip silim, wala namang maapuhap. Bigo sa pag-ibig, kulang sa pagmamahal. Tagumpay na pinapangarap, hindi man lamang nalasap. Malaunang hinahanap ang kanyang kalayaan, ngunit hanggang ngayon ay alipin ng takot at pagdurusang dinadaanan. Ang pinakamalubha sa kalagayang dukha ay mga nilalang na darang sa pagkakasala. Nais kumawala, nais sanang lumaya, ngunit mga rehas na hindi nakikita, sinasakal, tinatalian, mahigpit na kinakapitan itong taong aba. Iba't ibang mukha ng anyong karukhaan, iba't ibang larawan ng dalitang nilalang. Mahirap man makita, hindi madaling sabihin, ngunit ang totoo, ang bawat isa sa atin ay may karalitaan ding maituturing. Sa kukong matatalim, sa kahirapang pinapasan, ito man ay kabiguan o lungkot dulot ng kasalanan. Kung tatanggapin natin ang totoong kalagayan, masasambit natin mula sa kalooban ang panalangin ng salmong atin ngayong pinagninilayan. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Sa ating panghihina, sa ating pagiging aba, sa ating kawalan, at sa lahat ng pait na natikman, sangkatauhan nga'y mailalarawan, mga dukhang nilikha na naghihintay ng kaligtasan. Kaya naman sinabi ni San Pablo, si Kristo mula sa langit ay naging tao. Kayamanang makadiyos ay Kanyang iniwan. Siya ay naghirap upang sa ating karukhaan, tayo ay biyayaan ng totoong yaman. Tunay na yaman ay hindi pilak o ginto, hindi rin kapangyarihang makamundo. Ito ay ugnayan ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, pag-ibig na dalisay, na alay para sa iba. Pananalig sa Diyos ay isa pang yaman din, hindi maaaring tumbasan ng anumang halaga kung susuriin. Higit sa lahat, kaligtasang alay ni Kristo sa atin ay walang makapapantay. Nais niya tayo ay mapabilang bilang tagapagmana ng makalangit na kaharian at walang hanggang buhay. Kung ating bubulayin ang isang kataga, karukhaan ng tao ay pansamantala, sapagkat tayo ay anak ng Diyos na may-ari ng lahat at may silid sa kalangitang inihanda ni Jesus na ang pag-ibig ay tapat. Wala ka mang magarang tahanan, wala mang sa iyo ay nagmamahal. Wala ka mang naabot na pangarap, wala mang ginto't pilak na ngayon ay hawak. Hindi dapat mangamba, hindi dapat managhili. Pangangailangan ng bawat isa sa isip ng Panginoon ay lutas na. Ngunit ang pagsumikapan at ating panampalatayahan, dukha man tayo dito sa lupa, ngunit mga anak ng Diyos na hari doon sa langit na kabila. Doon ay wala ng luha at kapighatian. Ang laging matitikman ay kasiyahan at kapayapaan. Sa harap ng Diyos na buhay,
tayo ay magdiriwang tulad ng mga may minanang napakalaking kayamanan. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.